Ano nga ba ang mga pagkain na pwedeng lumaban sa depression at anxiety? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang kakulangan sa mga certain nutrients or ang pagkakaroon ng poor nutrition ay maaaring may negatibong epekto sa mood ng isang tao. Kapag ito ay naging chronic or pangmatagalan, maaari itong makakontribute sa pagkakaroon o pagpapalala ng mga signs and symptoms ng depression at anxiety. At itong anxiety at depression, ito ang mga pinakakaraniwang mental health conditions, hindi lamang sa Pilipinas or sa Amerika, ngunit sa buong mundo. Although walang specific type ng diet ang maaaring makapagpagaling sa depression at anxiety, ang mga sumusunod po ay maaaring makatulong upang makontrol or ma-prevent ito. Number 1, iwasan ang mga pagkain na masyadong mataas sa processed or refined na carbohydrates. Ang madalas na pagkain ng mga processed na carbohydrates tulad ng tinapay, matatamis na pastries, ano ang mga ito? Mga cakes, cookies, muffins, brownies at iba pa, at mga pagkain or inuming maraming asukal ay maaaring magpataas ng risk ng isang tao na maging obese at magkaroon ng diabetes. Hindi lang pisikal na kalusugan ang naapektuhan ng pagkonsumo ng masyadong mataas na processed carbohydrates. Maaari rin itong makasama sa kalusugan ng pag-iisip. Ayon po sa mga pag-aaral, ang pagkain ng maraming asukal at refined carbohydrates ay konektado sa mas madalas na sintomas ng depression. At kalimitan, ang depression po ay may kaakibat na mga sintomas ng anxiety. Ilang mga pag-aaral din ang nagsasabi na ang madalas na pagkain ng mataas na GI foods, ito yung mga pagkain na mabilis makapagpataas ng blood sugar level, ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mood. Sa mga research or eksperimentong ginawa nila, mas nararamdaman ng mga tao ang kalungkutan o depresyon pagkatapos kainin ang mga pagkain ito. Isa sa mga dahilan nito ay ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar kapag kumain ng matatamis. Kapag po kasi biglang bumaba ang blood sugar na tinatawag ding hypoglycemia, maaaring ma-trigger ang ating katawan na mag-release ng mga stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang mga hormone na ito ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, pagiging iritable, at gutom. Sinasabi rin sa mga pag-aaral na ang diet na mataas sa refined carbohydrates ay nagpapataas ng panganib sa diabetes at tandaan, karaniwang kaakibat din ng depresyon ang diabetes. Bagamat magkaibang sakit ang diabetes at mga mental health problems, pareho silang may kinalaman sa insulin, pagbabago sa function ng ating utak at hirap sa pag-iisip. Bukod dito, ang mga pagkaing mataas sa sugar ay maaaring magdulot ng inflammation na konektado rin sa depression. Dahil sa mga research na ito, ang mga pagkain na may low glycemic index or doon sa mga kabilang sa mga low glycemic index food ay mas makatutulong laban sa depression at anxiety. Ang ilan po sa halimbawa ng low glycemic foods ay broccoli, cauliflower, kale, yung mga green leafy vegetables natin, cucumber, tomatoes, mga kamatis, apples, pears, cherries, oranges, brown rice, lentils, garbanzos, kidney beans, at peas. Number 2. Isama sa iyong diet ang mga tinatawag na anti-inflammatory foods. Ang mga anti-inflammatory foods tulad ng naturally fatty fish, madahong gulay or mga green leafy vegetables, berries, mani o yung mga nuts natin at olive oil ay mayaman sa nutrients tulad ng omega-3 fatty acids, antioxidants at dietary fiber.
na mahalaga para sa kalusugan ng katawan at ng ating isipan. Nakakatulong ang mga sustansyang ito para pababain ang tinatawag na chronic inflammation sa ating katawan, na itong chronic inflammation ay may kaugnayan sa paglabas ng mga sintomas at paglala ng depression at pagkabalisa or anxiety. Ang omega-3 fatty acids na karaniwang matatagpuan sa mga isda tulad ng salmon at sardinas ay sumusuporta sa maayos na function ng ating utak at tumutulong po ito sa pag-regulate ng mga chemical sa utak na may kinalaman din sa ating mood gaya ng serotonin. Ang serotonin ay isang chemical na inire-release ng ating katawan at ito ay tumutulong para ma-regulate ang ating mood, ang ating emosyon, ang ating pagtulog at even ang ating gana sa pagkain. Itong serotonin ay madalas na tawaging feel-good neurotransmitter dahil malaki ang bahagi nito para maging kalmado at makaranas ng kasiyahan at magkaroon ng emotional balance ang isang tao. Ang mga green leafy vegetables at berries tulad ng mga blueberries, strawberries ay puno ng antioxidant na tutulong para maprotektahan ang ating utak laban sa oxidative stress na maaaring magdulot ng negatibong epekto sa mood at pag-iisip ng isang tao. Ang mga mani or nuts gaya ng walnuts at almonds ay nagbibigay ng healthy fats, so healthy na klase ng taba at iba pang sustansyang tumutulong sa ating nervous system. Habang ang olive oil ay may taglay na polyphenols na nakatutulong magpababa ng inflammation at nagpapabuti sa kalusugan ng ating utak. In summary, ang mga pagkain ito ay hindi lamang po pumoprotekta sa katawan laban sa chronic na sakit, kundi tumutulong din ito sa pagpapanatili ng maayos na mood at pagbawas o pagkontrol ng mga sintomas ng depression at pagkabalisa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating brain health at immune system. Number 3, kumain ng mga pagkaing magpapanatili ng gut health o ng ating digestive system, lalo na po ang ating intestines. Ang gut health, itong term na ito ay tumutukoy sa kalagayan at maayos na function ng ating digestive system, lalo na ang gut microbiome o yung komunidad ng trilyong mikrobyo tulad ng mga good bacteria na matatagpuan sa loob ng ating bituka. Mahalaga po ang pagkakaroon ng healthy gut dahil ito ay may malaking papel para matunaw yung ating pagkain at maabsorb ang mga nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Bukod dito, mahalagang malaman natin na halos 70% ng immune cells ng tao ay nasa bituka. Kaya't ang malusog na tiyan or intestines ay nakatutulong sa paglaban sa impeksyon at pagbawas ng inflammation sa katawan. Kung ating matatandaan, sinasabi sa ilang mga research na ang pagkakaroon ng tinatawag na chronic inflammation ay maaaring magdulot ng anxiety at depression. May connection din ang maayos na function ng gut na ang ating mga bituka sa ating utak sa pamamagitan ng tinatawag na gut-brain axis. Kaya't ang malusog na bituka ay maaaring makaapekto sa ating mood. Tutulong din ito sa pagbawas sa stress at makatutulong sa pag-iwas sa depression at anxiety. Kapag maayos ang kalusugan ng gut or ng ating digestive system, lalo na ang ating bituka, mas regular din ang pagdumi at mas kaunti ang mga problemang mararanasan gaya ng kabag, pananakit ng tiyan, constipation o kaya ay pagtatae. Sinasabi ng mga eksperto na ang halos 90% ng serotonin, ito po yung mga feel-good hormones, ay naproproduce sa ating bituka or sa ating intestines. Itong mga good bacteria sa ating gut ay may malaking part para mag-produce ng serotonin ang ating katawan. At ang mga palantandaan ng maayos na gut health ay ang pagkakaroon ng maayos na pagdumi, regular kayong dumudumi, hindi madalas na bloating or pagsakit ng tiyan, pagkakaroon ng energy o enerhiya
maayos na mood, at matibay na resistensya laban sa sakit. Ibig sabihin malakas ang inyong immune system. Ang pagkaing mataas sa fiber tulad ng oats, saging, mansanas, lentils at green leafy vegetables ay nagsisilbing pagkain ng good bacteria sa ating tiyan. Nakakatulong ito sa mas maayos na pagtunaw ng pagkain at pag-produce ng mga chemical tulad ng serotonin na tutulong magpaganda ng mood ng isang tao. Ang mga fermented na pagkain tulad ng yogurt na may live cultures, kimchi at miso ay mayaman po sa probiotics na tumutulong magpanatili ng balance ng bakterya sa tiyan. Ang mga pagkaing may omega-3 fats tulad ng salmon, sardinas, walnuts, chia seeds at flax seeds ay kilala sa kakayanan nilang bawasan ang inflammation sa tiyan at utak. Mahalaga ito dahil ang sobra at chronic inflammation ay may kaugnayan sa pagkakaroon o pagpapalala ng mga sintomas ng depression at or anxiety. Bukod dito, ang mga pagkaing mayaman sa polyphenols gaya ng berries, strawberries, blueberries, green tea at dark chocolate, pero ang maganda po nito sa dark chocolate, yung natural, ay nakakatulong sa kalusugan ng utak ng ating brain at tumutulong sa pagdami ng good bacteria sa tiyan. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng mga ganitong pagkain, naaalagaan natin hindi lang ang ating gut, kundi pati na rin ang ating mood, kaisipan, at ang ating emotional health. Salamat po sa inyong panonood. Tagalog Health Talks.